Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Psalms, aklat po ng mga awit, chapter 112, verses 1 to 3. Mapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ang kanyang lipi ay magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya'y walang katapusan. Family first. Ano po ba ang pinakamahalagang ministry sa panahon natin ngayon? Kung ako pong inyong tatanungin, ang sagot ko po ay ang family. Kasi yan po dapat ang unang-una nating ministry, ano po. At yan din po ang ating unang-unang misyon, ano po. At napakahalaga po ng pamilya sa paningin ng Diyos. Dito po sa text natin, makikita po ninyo na generational po ang impact ng family. Kapag ikaw ay may takot sa Diyos, ang sabi ng Biblia, ang iyong lipi ay magiging dakila, pati ang iyong mga angkan ay may pagpapala. So, yung pagpapala hindi mo lamang mararanasan, kundi yan ay ililipat at ipaparanas ng Diyos sa iyong saling lahi, sa iyong generation, sa iyong angkan. Ano po? At ang sabi ng Biblia, magiging sagana ang iyong tahanan, pagpapala mo'y walang katapusan. Napakaganda, no po? Kaya pala ang family, kung titignan po ninyo, yan dapat ang pinagtutuunan ng simbahan, ano po. At maraming ministries po tayong ginagawa, ano po. Pero ang pinaka-importante po diyan ay ang pamilya. Kaya mapapansin din po ninyo, ang inaatake kadalasan po ni Satanas ay ang pamilya, ano po. At ang kanyang agenda ay division, ano po. At pagka nagkaroon ng division sa family, gumugulo ang isang pamilya, naaapektuhan lahat. Sabi sa Matthew chapter 12 verse 25, a house divided cannot stand. Kaya mapapansin nyo, mag-uumpisa yan sa mag-asawa. Pag nag-aaway yung mag-asawa, nagkaroon ng malalim na problema, maghihiwalay. Pag naghiwalay yan, damay, pati mga anak. At yung problemang yan lalala, ano po, hanggang kaapu-apuhan yan. Kasi uulitin nung mga anak yung kasalanan na ginawa ng kanilang magulang. Kasi naging bad example yung magulang Ano po. Kaya mapapansin nyo kung ano po yung nangyayari sa henerasyon natin ngayon, resulta lamang yan ng pagkakamali ng ating mga magulang. Kaya naintindihan ko na bakit sinabi ni Joshua doon sa Joshua 24:15 na as for me and my house, we will serve the Lord. Kasi dito makikita ninyo, no, hindi sinabi ni Joshua na ako lang ang magsiserve kay Lord. Sabi niya, magsiserve ako sa Lord kasama ng aking pamilya. As for me and my house. Kailangan laging kasama ang iyong pamilya. At alam ko po, marami tayo ngayong mga problema na pinagdadaanan sa ating pamilya. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kayang-kayang i-bless ng Diyos ang inyong pamilya kung isa sa inyo ang magsisimula na ipangaral ang mabuting balita at ipamuhay ang mga katotohanan na meron po sa salita ng Diyos. So ano po ang mangyayari sa isang godly family? Nabanggit ko na kanina, they will be blessed. Ano po yung blessing? Hindi mapuputol yan. Sabi, walang katapusan ng pagpapala. Ang mga anak, kung sila'y masunurin sa kanilang magulang, ang sabi ng Ephesians chapter 6 verses 1 to 3 ay ganito. Ano po? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Kita ninyo, maging yung mga anak, ano po, nadadamay sa pagpapala. Kung sila po'y magiging masunurin at ang sabi niyan, magiging maganda at mahaba ang kanilang buhay sa lupa. Ang sabi sa Proverbs 17 verse 6, ang mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. Kaya yung mga apo mo, bless yan. Ano po? Yan ang iyong crown. Ano po? At ang karangalan ng mga anak ay yung kanilang magulang. Kaya makikita nyo yung mga anak, may mga mararating yan sila sa buhay. Ano po? Ang sabi nga ng Psalm 112, they will be mighty in the land. Magiging dakila yung iyong lipi. Ano po?
Huwag kayong matakot na inyong mga anak mapapahamak o maliligaw ng landas. Kung kayo po ay namumuhay ng may takot sa Diyos at ang katotohanan ng salita ng Diyos, itinuturo ninyo sa inyong mga anak, ang inyong lipi ay magiging dakila. Makakatapos yan sa kanilang pag-aaral. Magkakaroon yan sila ng magagandang profesyon pagdating ng araw at magiging maayos yung kanilang buhay. Kasi ang sabi sa Proverbs 22 verse 6 ay ganito, ituro mo sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Saan nagsisimula yung pagtuturo sa pamilya? Ano po kaya para sa akin? Napaka-importante po ng pamilya. Kaya we can change the direction of our generation. Ano po? Ako po hindi ako naniniwala doon sa sinasabi nila na yung nangyari sa magulang mauulit din yan sa anak. Pwede po natin baguhin yan by faith. Maniwala tayo na mababago yung direksyon ng ating pamilya. Kung magulo yung mga magulang, naghiwalay, hindi na yan mauulit sa mga anak kung sila ay magkakaroon ng matibay na pundasyon sa salita ng Diyos. Kung sila ay mananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Ika nga baguhin natin at wag na nating uulitin yung pagkakamali ng ating mga magulang. At bilang mga magulang, ituro natin hanggang sa ating kaapu-apuhan yung ating pong pananampalataya. Panalangin natin sila palagi. Tandaan niyo po, no, kung meron mang unang-unang prayer item sa inyong prayer list ay ang inyong pamilya. Yun po ang unang-unang dapat inyong ipanalangin. So, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Naniniwala ako, kaya mong i-bless ang lahat ng pamilya, maging yung mga pamilya ngayong dumadaan sa mabibigat na problema, yung mga pamilyang inatake ni Satanas, nagkahiwalay, na-divide, nagkagulo. Pero alam ko po, Panginoon, kung may isang nananalig at nananalangin, ikaw, Panginoon, ang gagawa ng paraan upang maging maayos ang pamilyang iyan. Salamat, Panginoon, at inaangkin ko po na i-bless mo po ang aming pamilya. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.